Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano mag-loan sa Pag-ibig Online ngayong 2026. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So nang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang Virtual Pag-ibig. At dito hanapin at i-click lang natin itong Virtual Pag-ibig account. So ito pong merong www.pagibigfundservices.com. After that may makikita kayong data privacy. So i-click na lang natin itong box katabi ng I have read para ma-checkan. At kung may check na, i-click na natin ang proceed. And then mapupunta na tayo sa Virtual Pag-ibig website. So dito hindi na natin kailangang mag-create ng account or mag-login. So dahil gusto nating mag-loan, dito hanapin at i-click na lang natin itong apply for and manage loan. So ito po. And then makikita niyo po dito yung mga ina-offer na loans ni Pag-ibig. Merong housing loan, pero sa ngayon ang a-applyan natin ay itong short-term loan. So i-click lang po natin yan. And then mapupunta na tayo dito. So dito guys, merong 4 na kailangan ninyong isubmit kay Pag-ibig para makapag-apply kayo ng short-term loan. So pwede daw yung photocopy or scanned copy ng loan application form. And mamaya guys, ituturo ko sa inyo kung paano i-download yan. Then dapat merong perma ninyo at merong perma ng employer. At dapat merong perma ng 2 witness yung loan application form na isasubmit ninyo. Sunod ay yung one valid ID. And mamaya i-discuss ko kung ano-ano yung mga valid IDs and documents na tinatanggap nila. And next is yung cash card. So dapat meron kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus para makaproceed po kayo. At ang pang-4, yung selfie photo na hawak ninyo yung valid ID at cash card na isasubmit ninyo. So ngayon unahin na natin itong loan application form para ma-download nyo na at mapirmahan ninyo at mapirmahan ng employer ninyo. So para ma-download yan, i-click nyo na lang po itong click here to download a loan application form. So bali ito po yung multipurpose loan application form, ito po yung front page niya. So fill upan nyo po lahat ito, madali lang naman yan kasi personal information lang ang kinakailangang ilagay ninyo dyan. Basta make sure lang dito sa baba maglalagay kayo ng 2 witness at dapat mapipirmahan po nila yan. At huwag na huwag niyong kalimutang ilagay yung pangalan ninyo dito at lalagyan nyo ng perma. At pagkatapos ito naman yung back page ng inyong Pag-ibig loan form. So dito guys wala na kayo kailangan pilapan pero make sure lang na mapipirmahan ng employer ninyo dito sa likod kasi ito ang pinaka-importante. So bali ipaprint nyo po yan back to back po. So meaning isang papel lang back to back yung front at back page ng multipurpose loan application form. So kung malapit lang yung employer ninyo, mas maganda kasi madali lang mapipirmahan nila ito. Pero kung malayo, for example nasa probinsya kayo tapos nasa Metro Manila yung employer ninyo, mas maganda scan nyo na lang tapos ipadala nyo sa kanila. Then pag may perma na, yun na yung isasubmit ninyo kay Pag-ibig. At kung okay na dito naman tayo sa pangalawa, yung valid ID. By the way guys, sa mga nagtatanong kung ano-ano yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ni Pag-ibig, pwede nyo pong i-click itong click here for the list of acceptable IDs. So sa ngayon guys, habang ginagawa ko ang video na to, ito po yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ni Pag-ibig. So kayo nang bahalang pumili kung saan dito yung gagamitin ninyo sa pag-a-apply ng multipurpose short-term loan. Make sure guys na meron kayo kahit isa sa mga IDs na nandito. At pagkatapos dito na tayo sa pangatlo. So dapat meron kayong cash card, yung Pag-ibig Loyalty Card. Pwede pong nakatie up ito sa AUB, Union Bank or Land Bank of the Philippines. So ulitin ko guys, hindi kayo pwedeng mag-apply ng short-term loan kung wala pa kayong Pag-ibig Loyalty Card. So dapat kukuha talaga kayo. And take note guys, kailangan yung pumunta sa pinakamalapit na Pag-ibig branch sa inyong lugar para makakuha ng Pag-ibig Loyalty Card. Kasi hindi po pwedeng kunin yan online. At may video na rin po kong ginawa, step-by-step process kung paano kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. At para naman sa mga nagtatanong kung pwede ba daw gamitin yung sariling bank account nila kahit hindi na kumuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Ang sagot dyan, hindi po.
dapat Pag-ibig Loyalty Card Plus talaga yung gagamitin ninyo kasi doon po ihuhulog yung pera na malolo ninyo. So kung meron na kayo nung una, pangalawa at pangatlong requirements na kinakailangan nila, picturean nyo po yan or pascanin nyo, then punta na tayo dito sa pang-apat. So dapat mag-selfie kayo na hawak nyo yung ID card at cash card na isasubmit ninyo. So pwede nyo pong i-click itong click here to see a sample. So ganito po yung sample ng picture na isasubmit ninyo. So dapat hawak nyo po daw yung mga IDs na isasubmit ninyo. Dapat klaro po yung details sa ID na isasubmit ninyo kapag zoom in ninyo. Kasi kung hindi mababasa ang mga details sa ID na hawak ninyo kapag zoom in, may chance po na hindi ma-approve yung loan application. So dapat readable po. At dapat hindi lalagpas ng 3 MB yung file size ng picture na isasubmit ninyo at dapat walang nakaharang sa inyong picture. Wala kayong kasama, wala kayong mga pets na kasama. Dapat clear yung buong mukha ninyo at nababasa yung details sa IDs na hawak ninyo. So pwede po daw ma-delay or ma-disapprove yung application ninyo kung hindi klaro yung mga details na sinubmit ninyo. So bawal po merong mga face mask, eyeglasses, dapat tanggalin nyo po yan lahat. So kung ready na kayo, meron na kayong picture or scan copy ng multipurpose loan application, meron na kayong picture ng valid ID, meron ng picture ng Pag-ibig Loyalty Card Plus, at meron na din kayong picture ng selfie ninyo na hawak yung valid ID, pwede na po tayong magpatuloy. So dito i-click na lang natin ang proceed. And then mapupunta na tayo dito sa application for short-term loan. So dito kailangan natin pumili ng loan type. So click natin itong select loan type. At pagkatapos marami kayong pwedeng pagpilian na loan type dito. Meron ngang calamity loan dito sa baba. Tapos dito sa taas guys, may tatlong option tayo ng MPL or multipurpose short-term loan. So merong 12 months, 24 months or 36 months. So kayo nang bahalang pumili kung ilang months ninyo babayaran yung ilolo ninyo. Siyempre kung 12 months kukunin ninyo, madali lang matatapos pero medyo malaki yung monthly ninyo. Pero kung 36 months naman, maliit yung monthly pero matagal matapos. Take note guys, kung maglo-loan kayo at naka 50% na kayo sa pagbabayad, pwede na kayong makapag-loan ulit. So sa akin ang pipiliin ko dito ay 24 months. Pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng membership ID number or MID number. By the way guys, kung wala kayong MID number or nakalimutan nyo, may video na rin po akong ginawa kung paano mariretrieve yan. At kung nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click itong validate your MID number. So antay-antayin nyo na lang po, maglo-loading yan ng kaunti. Pero kung ganito yung makikita ninyo, MID number is invalid. So ibig sabihin mali po yung MID number na nilagay ninyo. So ulitin nyo na lang po. Pero kung ganito naman yung makikita ninyo, service is temporary unavailable. So baka may problema sa system nila or baka offline sila. So try nyo na lang po later or the next day. So kung na-validate nila, tama naman yung Pag-ibig number ninyo, makakaproceed po kayo at ganito po yung makikita ninyo. Complete your contact details. So nandito po yung pangalan ninyo, yung pangalan ng company ninyo at address ng company ninyo. So kailangan nyo fill upan dito yung mobile number, landline at email address. Pero itong landline guys, optional lang po to. Pwedeng lagyan, pwede rin pong hindi. Basta make sure lang na maglagay kayo ng mobile number, dapat active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng OTP dyan. Tapos yung email address dapat active at nabubuksan nyo rin po kasi magsasend po sila ng email at notification dyan. Kung okay na at na-fill upan nyo na lahat, pwede nyo na pong i-click itong next. And then may makikita kang ganito, proceed on your loan application. So i-click mo na lang itong okay. At pagkatapos may makikita kayong ganito na magsasend daw sila ng OTP sa cellphone number na nilagay ninyo. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay ninyo para makareceive po kayo ng OTP. So i-click nyo na lang po itong okay. And then mapupunta na tayo sa paglalagay ng OTP. So by the way guys, may marireceive pala kayong text na kagaya nito at nandito po yung OTP. So ito po yung ilalagay ninyo dito. So make sure guys na tama yung OTP na nilagay ninyo at kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong
proceed. And then mapupunta na tayo dito sa pag-select ng cash card. So i-click lang natin itong select cash card. So dito may tatlo kayong pagpipilian. Pwedeng Asia United Bank, Union Bank of the Philippines at Land Bank of the Philippines. Pero take note guys, hindi kayo pwedeng pumili dito ng basta-basta. So i-check nyo po muna sa likod ng inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus kung saang bangko naka-tie up yung Pag-ibig Loyalty Card Plus ninyo. So may logo po ng bangko dyan nasa lower left po ng inyong cash card sa likod po. So kagaya sa akin, Asia United Bank naka-tie up, so ito yung pipiliin ko. And then dito naman tayo sa baba sa pagpili ng cash card number. So make sure guys na tama yung number na ilalagay ninyo. By the way, makikita nyo pala yung cash card number sa likod ng inyong Pag-ibig Loyalty Card Plus. So double check nyo pong maigi at kung okay na, pwede nyo na pong i-click itong check cash card status. At dito may makikita tayong valid. Pero for example, invalid yung makikita nyo dito guys, pwede nyo pong i-double check yung information na nilagay ninyo sa pag-fill up ng inyong cash card. Or i-check nyo baka expired na yung cash card ninyo. Pero kung ganito naman yung makikita, valid, ibig sabihin yan, okay pa yung cash card ninyo at pwede na po tayong mag-proceed. So i-click na lang po natin itong go to last step. At pagkatapos may makikita kayong ganito. So bago daw kayo mag-proceed, make sure na naka-prepare na yung picture or scan copy ng inyong multipurpose loan application form at yung valid ID. At kung ready na, pwede nyo na pong i-click itong proceed. And then mapupunta na tayo dito sa pag-upload ng mga documents na kinakailangan nila. So kagaya ng sabi ko kanina, hindi pwedeng lalagpas ng 3 MB yung file size ng picture na isasubmit ninyo. Pwedeng bababa basta hindi pwedeng lalagpas. So dito mag-submit tayo ng loan application form, yung front side. So take note guys, front side po yung una. So i-click natin itong upload photo. So i-select nyo na lang po yung picture na isasubmit niyo at kung na-upload nyo na, makikita nyo po ang ganito. May kulay green tapos pangalan ng picture. Kung nagdadalawang isip kayo kung tama ba yung picture na sinubmit niyo, pwede nyo po munang i-remove then mag-upload kayo ulit. Pero kung okay na, dito na tayo sa baba sa pag-upload ng reverse side. So take note guys, dito ang i-upload natin ay yung back side ng ating Pag-ibig loan form. So i-click na lang natin itong upload photo. So kung na-select nyo na at na-upload na yung picture ng backside ng multipurpose loan application, may makikita po kayong kulay green at may pangalan dito sa gilid. So ibig sabihin yan, okay na po yan. And next dito naman tayo sa pag-upload ng picture ng valid ID na isasubmit natin. So i-click na lang natin itong upload photo. At pagkatapos kung na-upload nyo na, may makikita kayong kulay green at may pangalan ng picture dito. So ibig sabihin yan, na-upload na po yung picture. Then dito na tayo sa pang-apat, yung pag-submit ng selfie photo na kasama yung valid ID at cash card. So dapat hawak nyo po, kagaya ng diniscuss natin kanina. So kung meron na kayong picture dyan, pwede na po nating i-click itong upload photo. At pagkatapos may makikita na kayong mga kulay green dyan. Ibig sabihin naka-upload na kayo ng pictures. So pwede na po tayong mag-proceed. Kung okay na lahat, i-click na lang natin itong submit. At may makikita tayong submit your application, i-click lang natin itong okay. And then may makikita po kayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng short-term loan application. Take note guys, ang pag-submit pa lang yung successful, hindi pa yan approve. For approval pa rin yan, and may marireceive din kayong text na kagaya nito na successful daw yung pag-submit ninyo ng short-term loan application. So mag-aantay pa rin kayo na ma-approve ni Pag-ibig yung application ninyo. So habang nag-aantay kayo, may link naman dito na pwede nyong i-click at ma-monitor nyo yung status ng application ninyo. So pwede nyo pong i-click yan. And then mapupunta na kayo dito sa status loan verification. So dito guys, i-click nyo na lang po itong select type of loan. So syempre dito hanapin nyo po itong multipurpose loan. So itong MPL. At pangalawa, dito maglalagay tayo ng Pag-ibig number. So i-double check nyo pong maigi na tama yung Pag-ibig number na ilalagay ninyo. At ang panghuli, maglagay kayo ng last name. Take note guys, last name lang ang kailangan. Hindi na pwedeng maglagay ng first name. At kung okay na at nalagay nyo na, pwede nyo na pong i-click itong submit.
at may makikita tayong data privacy. So i-click na lang natin itong box katabi ng I have read para ma-checkan. At kung may check na, i-click na lang po natin itong proceed. At dito may makikita kayong multipurpose loan status. So kung nakikita ninyo, may nakalagay po na receive, review, approval at loan dito. At kung may check na lahat yan, ibig sabihin yan approve na po yung loan application ninyo. And may nakalagay na note naman dito sa baba. So kagaya niyan, February 19, we are now working on your application. And then pagka February 20 guys, may na-receive akong ganito. Almost done. Your application has been reviewed and endorsed for approval. Then, wala pang isang araw guys, may na-receive na rin ako same day, February 20. Great news, your Pag-ibig short-term loan has been approved. Thank you. So ganun lang kadali guys, February 19 ako nag-apply, then February 20 na-approve na nila, then pagka February 21 na-receive ko na po yung pera. So mga nasa 3 araw lang pumasok na yung pera sa Pag-ibig Loyalty Card Plus ko. At kung nakikita nyo dito, may check na po yung receive, review at approval dito. So ibig sabihin yan, okay na po yung application. At i-check nyo na lang from time to time yung pera sa Pag-ibig Loyalty Card Plus ninyo kung pumasok na ba.